Okay? So ngayon balikan muna natin, no? Ano ba yung nasa na ba tayo sa Book of Acts? Ano ba yung mga nangyari last Bible study natin para mapagdugtong-dugtong natin yung story. So last time, nandito na nga yung sa chapter 23, humarap si Paul, di ba, dito sa Sanhedrin. And then, andito rin yung pinagplanuhan si Paul na patayin ng mga Hudyo. Pero nalaman nga ng governor sa pamamagitan ng pamangkin ni Paul na pinagpaplanuhang patayin si Paul. So itinakas ngayon ng governor si Paul papunta ng saan ba sila pumunta? Itinakas si Paul dito sa Jerusalem. So ngayon, ang nangyari dito sa last part, nung nalaman ng governor na taga Cilicia si Paul, sabi niya, I will give you a hearing whenever your accusers also get here. So pag dumating yung nag-aakusa kay Paul, sisimulan yung hearing. So diyan tayo nagtapos. So dito sa verse 24, ito yung karugtong ng istorya. So verses 1 to 27 to. So pero hindi siya ganun kahaba yung explanation dahil account lang to ni Luke para ipakita yung mga nangyari dito sa pagharap ni Paul dito kay Felix para harapin yung mga accusation sa kanya at sagutin niya, depensahan niya yung kanyang sarili. So nandito na tayo, nasa harap na si Paul ng Roman governor na si Felix na nasa Caesarea pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto sa Jerusalem. So nagdala dito ang mga religious leaders kasama nila dito. Nag-hire pa sila ng abogado na si Tertullius. So inaakusahan nila si Paul na nanggugulo dito sa Jerusalem. Dinedesecrate yung temple. So dito, dedepensa ni Paul ang kanyang sarili. So hatiin natin tong chapter na to, verses 1 to 9. Ito yung mga accusation kay Paul. So dito, 5 araw pagkatapos nung paglipat niya dito sa Caesarea, dumating naman itong mga Jewish leaders, itong mga religious leaders, bit-bit ang kanilang abogado na si Tertullius. Ito parang ano to abogado di Campanilla. Magaling daw to. Siya yung nagpresenta ng kaso ng mga religious leaders dito sa harap ni Felix. So ang pagbitbit nila dito kay Tertullius nagpapakita to ng pagiging desperate nila, desperado na sila na kailangan nilang ma-eliminate, mapatahimik tong si Paul. So babasahin natin dito parang yung opening statement sa korte to para sa korte. Yung opening statement ni Felix dito, merong kasamang parang flattery, yung magagandang salita na naka-address dito kay Tertullius. Parang pinapabango niya. Yung parang gusto niya makuha yung simpatsya, yung favor, para pinupuri niya ng gusto itong si Felix. Pinapasalamatan niya yung sa magandang pamamalakad ni Felix dito sa kanyang nasasakupan. Nandiyan sa uh, verses 2 and 3. Sabi niya, we enjoy great peace because of you, and reforms are taking place for the benefit of this nation because of your foresight. So magandang pamamahala daw ang dala ni Felix. Sabi niya sa verse 3, we acknowledge this in every way and everywhere, most excellent Felix, with utmost gratitude. So taas ang ego ni Felix dito, kinukuha talaga niya. Parang manipulative tactic to para makuha niya yung favor nitong si Felix. Pero hindi genuine itong mga pinagsasabi niya compliment kay Felix dahil marami nakakaalam ng corruption at saka yung hindi magandang pamamalakad ni Felix. So tignan natin ano ba yung mga charges or yung mga accusation dito kay Paul. So sabi,
Siya ay isang troublemaker. Yan, agitator. Ibig sabihin ng agitator, troublemaker. Nanggugulo. Ano yan? Violation yan ng Roman law. Pangalawang uh, ikinakaso sa kanya, yung accusation sa kanya is isa siyang leader na isang sekta. Yung sect of the Nazarene. Dito nakalagay ringleader. Ito naman ay violation ng Jewish law. So dalawa na, violation ng Roman law, tapos violation of Jewish law. At ang pangatlong accusation sa kanya, yung dinedesecrate niya. Binababoy niya yung temple sa verses 5 and 6. He even tried to desecrate the temple, so we apprehended him. Kaya hinuli namin siya. Ito naman pangatlong accusations na to, ito naman ay violation ng batas ng Diyos dahil templo ang pinag-uusapan. So ito, tatlong violation. Violation of Roman law, Jewish law, at God's law. So ito yung mga akusasyon sa kanya. Pero makikita natin dito na ang mga binabato sa kanya ay para in-exaggerate lang. At hindi nila mababackupan niya ng mga ebidensya. Ang ano kasi dito, ang main issue dito sa kay Paul, ito ay ano theological. Sa mga katuruan to. Ibig sabihin religious. Nire-reject nila yung mga preaching ni Paul tungkol sa resurrection at saka sa gospel. Pero ang pinalalabas nila political itong mga akusasyon sa kanya. Para nga naman magkaroon ng appeal dito sa Roman jurisdiction or yung tatayo na judge o magre-represent sa Rome dahil politika ang pinapalabas nila dito at ayaw yan ng Roman authority yung maging threat sa kanila. So yan ang gustong palabasin ng mga religious leaders. So yung claim nila about dito sa temple na binababo niya yung temple, wala ring basihan yun eh. Dinedesecrate daw niya yung temple. Dahil mababasa natin sa chapter 21 na nandun si Paul para i-purify yung sarili niya. Makita natin dito. So the next day, Paul took the men, mga kasama niya, having purified himself along with them and entered the temple. So bago pa siya pumasok sa temple, nagkaroon na siya ng purification ritual. So walang basihan itong mga paratang kay Paul pagdating dito sa pangatlo na binabiolate niya yung batas ng Diyos. Ang irony dito sa mga nangyayari dito ay yung mga nag-aakusa sa kanya, yung mga Hudyo at hindi si Paul ang nagsimula ng kaguluhan. Kung mababasahin natin, tuloy natin sa verse 27 hanggang 31. Diba? Sabi dito, when the 7 days were nearly over, some Jews from the province of Asia saw him in the temple. Nakita nila si Paul sa temple. So ano ginawa nila? They stirred up the whole crowd. Ito, nagkaroon na ng commotion. So marami silang sinasabi about kay Paul. Kaya hinuli si Paul. Sa verse 20, nagsisigawan sila. Sabi nila, fellow Israelites, tulong. Sabi nila, this is the man who teaches everyone everywhere against our people, our law, and this place. Sabi nila, bukod dyan, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. Na tayo sa verse 30. The whole city was stirred up. Ibig sabihin, nakakagulo na ang buong city. Ang Jerusalem, particularly dito sa temple area. So sino ang nagsimula ng gulo? And the people rushed together. So dito, kinuha nila si Paul. Hinuli nila si Paul. Tinaladkad papalabas ng temple. Verse 31, as they were trying to kill him, word went up to the commander of the regiment that all Jerusalem was in chaos. So kung itong mga sequence of events na to ang pagbabasihan natin, hindi si Paul ang nagsimula ng gulo, kundi itong mga Hudyo. So dito makikita natin yung pattern. Yung ang mga religious leaders ay
lagi yan nag-o-oppose sa gospel. Gagawin nilang lahat, itutwist nila ang lahat, ang mga katotohanan, gagawin nilang sinungaling si Paul para lang sa kanilang sariling interes. So yan yung mga nangyari sa verses 1 to 9. Ito yung mga accusations kay Paul. So pupunta tayo sa verse 10 to uh, 21. Ang verses 10 to 20, 21 naman, ito yung mga depensa ni Paul sa mga akusasyon sa kanya. So ngayon, nung payagan ni Felix na magsalita si Paul, mapapansin natin na ang kanyang response, nandoon sa kanya yung pagiging kalmado, may logic yung kanyang mga sinasabi, malinaw, at nandoon sa kanya yung confidence dahil katotohanan yung sinasabi niya. So ito, yung approach ni Paul dito yung sa depensa niya is parang pwede natin itong pagbasihan, maging model for Christians under trial. Kung may mga nag-a-accuse sa atin, ganito rin daw dapat ang maging uh, approach natin or yung response natin pag tayo ay inaakusahan. Respectful si Paul, pero makikita natin sa kanya yung boldness. Dahil pinangahawakan niya ay mga facts, mga katotohanan. At hindi siya katulad ni Tertullius na minamanipulate niya gamit ang emotions. At yung uh, pinupuri niya yung judge. So pinabulaanan ni Paul ang mga paratang sa kanya point by point. So una, walang ebidensya na siya yung nagsimula ng gulo. Verses 11 and 12. Sabi niya, you can verify for yourself that it is no more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem. They didn't find me arguing with anyone or causing a disturbance among the crowd, either in the temple or in the synagogues or anywhere in the city. So wala silang ebidensya dahil matahimik si Paul. Hindi nila siya nakikita na nakikipagtalo o nagkokos ng anumang kaguluhan, either sa temple man niya, sa synagogue o kahit saan sa buong Jerusalem. Kasi 12 days pa lang naman siya nandun eh. Kulang yung araw na yon para maghanap siya ng marami tao para uh, guluhin ang buong Jerusalem at parang mag-rebel dito sa mga religious leaders. Tapos ang masaklap pa niyan sa verse 13, neither can they prove the charges they are now making against me. Hindi nga nila ang tawag dito, ma-back upan yung mga accusations nila, wala silang ebidensya dito sa mga claims nila against Paul. So pangatlo, yung kanyang faith naka-align sa Judaism. Ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng masama about Judaism. Dahil sinasamba pa rin niya ang Diyos nila, yung God of Israel. Naniniwala pa rin siya doon sa Old Testament, sa Law and the Prophets. At bukod doon, naniniwala siya na mayroong resurrection na pinangahawakan din ng mga Pharisees at ng mga karamihan ng mga Hudyo. Sa verses 14 and 15, sabi nila, I admit this to you, I worship the God of my ancestors according to the way, which they call the sect. Ito, naniniwala din siya, believing everything that is in accordance with the law, written in the prophets. Pinaniniwalaan niya kung ano pinaniniwalaan nila. Na verse 15, I have hope in God, sa kanilang Diyos, which these men themselves also accept. So tinatanggap din nila that there will be a resurrection. So anong issue? Walang contradiction. Hindi siya nag-o-oppose. There will be a resurrection both of the righteous and the unrighteous. So parang dito, ang gustong sabihin ni Paul dito, ang posisyon niya
about Christianity ay fulfillment ng Judaism, ng Old Testament. At hindi niya nare-reject kung ano yung nasa Old Testament. Gusto niya ipakita sa kanya na ito yung fulfillment na kung ano yung mga sinasabi ng prophets dito sa Old Testament. Sabi niya, bakit para hindi niyo makita? Yun ang gustong sabihin sa kanila ni Paul. At yung pang-apat na depensa niya about dito sa temple incident, di ba nabanggit ko kanina, binasa natin kanina na ceremonially pure si Paul at hindi siya nag-create ng anumang gulo sa temple. Yun ang yung nangyaring riot, kagagawan nila yun eh. Challenge din ni Paul kung bakit nasaan na yung mga nag-aakusa sa akin. Bakit wala sila ngayon dito? Bakit ang kaharap ko ngayon mga religious leaders? Bakit ang kaharap ko ngayon itong abogado? So dito, parang hihina yung kaso nila eh. Dapat kung sino ang nag-akusa, ibig sabihin sila yung nakakita, sila yung witness, dapat nandito sila. Kasama sila nitong lawyer nila na si Tertullius. Pero wala sila eh. So sino kukunin nilang witness dito? So dito pa lang makikita natin na mahina ang kaso ng mga religious leaders against Paul. So ito, yung gustong sabihin ni Paul sa kanila, verses 17 to 19, malinis siya eh. After many years, sabi niya, I came to bring charitable gift and offering to my people. Di ba galing ng Asia, no, kumolekta siya ng mga uh, donations, di ba, para sa mga mahihirap dito sa Jerusalem, mga Christians dito. Sabi niya sa 18, while I was doing this, habang nagbibigay siya, binibigay niya yung mga tulong, some Jews from Asia found me ritually purified in the temple without a crowd and without any uproar. Tahimik ang lahat. Nakita siya. Sabi ni Paul sa kanila sa verse 19, it is they, sila. It is they who ought to be here na dapat nandito para akusahan ako before you to bring charges if they have anything against me. So ito yung depensa ni Paul. So dito sa depensa ni Paul, makikita natin na talagang ang pinakapunot dulo dito ay itong ng conflict na to ay ang resurrection. Sa verse 21, makikita natin yan. Yung paniniwala niya na merong resurrection. Dahil tandaan natin, sino ang majority na nandito? High priest Ananias. Napag-aralan natin, ang high priest ay palaging ang mga high priest ay galing sa ano sekta? Sadducees. Ang mga Sadducees ay hindi naniniwala sa resurrection. Kaya sila ang nangunguna para patayin si Paul dahil hindi sila naniniwala dito sa resurrection. Sila ang nagdo-dominate sa Sanhedrin dito sa ruling council ng Jerusalem. Dahil itong preaching ni Paul na to, ang gospel at ang resurrection, malaking threat yan sa kanilang authority. Dahil taliwas yan sa tinuturo nila, sa paniniwala nila. Pag maraming tao ang naniwala, pag maraming Hudyo ang naniwala dito sa preaching ni Paul at about resurrection, anong mangyayari dito sa turo nila? Wala nang maniniwala. Kaya natetreten sila dito sa presence ni Paul. Dahil maraming mga Hudyo ang naniniwala. Maraming Hudyo ang nakikinig kay Paul. Para makita natin kasi dito, more on ano to spiritual battle na nag ano lang siya, parang nakamaskara na parang legal battle. Dahil nandito sila sa korte Pero ang totoo niyan, spiritual battle to. So verse 22 to 23, ito yung response ni Felix, governor, dito sa depensa ni Paul. Sabi niya, since Felix was well informed about the way, ano ginawa niya? He adjourned the hearing, saying, when Lysias, the commander, comes down, I will decide your case.
He ordered that the centurion keep Paul under guard, though he could have some freedom, and that he should not prevent any of his friends from meeting his needs. So medyo meron siyang house arrest to, parang house arrest, meron siyang kalayaan. Pwede siyang bisitahin ng mga kaibigan niya. So medyo hindi gano'ng katindi yung restriction dito sa pagkaka-hold kay Paul habang hinihintay yung mga mag-aakusa sa kanya. So yung response ni Felix dito, ibig sabihin, malinaw na meron siyang idea. Hindi siya ignorante dito sa issue na inihaharap sa kanya. Pero, dinelay niya yung justice, yung hustisya, hanggang sa makarating si Lysias, yung commander na nagpadala sa kanya ng sulat na dinala nga si Paul sa verse 22. So, bakit dinelay? Maaring para sa political reasons, ayaw niya kaagad desisyonan, or personal gain, pansariling ang tawag sa gain, sariling personal gain. Dahil mababasa natin sa verse 26, para nangihingi siya, naghihintay siya ng lagay dito kay Paul. So, itong knowledge ni Felix na to about the Jews, malamang nanggaling to dito sa kanyang asawa na si Drusilla. Dahil si Drusilla ay isang Hudyo. So, yun nga, makikita natin na dinismiss kagad. Hindi niya dinismiss, dinelay niya. Hindi dahil sa lack of evidence, pero meron siyang hinihintay na padulas galing dito kay Paul. So makikita rin natin dito na parang sinusubukan ni Felix na amuin itong mga Hudyo dahil ayaw nga niya ng gulo eh. At the same time, hinihintay niya na bigyan siya na kahit ano, yung parang bribe nitong si Paul para pawalan niya si Paul. So nagpapakita to sa part ni Felix ng kanyang pagiging duwag bilang isang politician, bilang isang governor, at sa kanyang parang moral weakness. Ibig sabihin, hindi ayos ang kanyang moralidad dahil naghihintay siya ng lagay dito kay Paul para pakawalan niya. Hindi siya interesado sa hustisya. So ito yung nakita natin dito sa character ni Felix. So punta tayo sa verses 24 to 27. So nakalipas na ang ilang araw na nung pumunta si Felix tama yung kanyang asawa na si Drusilla. So ngayon, pinatawag nila si Paul. After ilang days na nakakulong na si Paul, bumalik sila mag-asawa, pinatawag si Paul, at eto, nakinig sila dito kay Paul kung ano ba yung message ni Paul, ano ba yung pinagsasabi ni Paul dito, bakit nagagalit itong mga religious leaders na to. So ang message ni Paul sa kanila is about Jesus Christ, yung faith in Jesus Christ. Sinerde niya yung gospel. Nag-focus dito si Paul sa righteousness, self-control, at sa paparating na judgment. Dito hindi pinalalabnaw ni Paul yung message ng gospel para lang ma-please or maganda sa pandinig ni Felix para paboran din yung kaso niya. So instead, ang ginawa ni Paul dito, talagang kung ano yung sinasabi ng scripture, ng gospel, yun ang sinabi niya kay Felix. Parang kinumpronta niya yung mga kasalanan nito si Felix. Yung righteousness dito, yung, di ba, ang focus niya righteousness. Yung righteousness na diniscuss niya dito, ini-expose yung pagiging corrupt nitong si Felix. Yung self-control, ini-expose naman nito yung kanya pagiging, yung pag-i-indulge niya, yung
pagpapakasasa sa kapangyarihan, sa kayamanan, yan yung ini-expose. At yung judgment naman, ito naman yung ini-expose ito, yung ano, para siya sabi ni Paul dito, yung accountability ni Felix sa harap ng Diyos. So dadating yung time na harap ka sa Diyos. Kailangan mong panagutan yung mga ginagawa mo. So yan, yung message ni Paul dito sa harap ni Felix at ni Drusilla. So ano yung naging reaction ni Felix dito sa message, sa mga turo ni Paul? Natakot siya. Felix became afraid. Naalarma si ano dito, si Felix sa mga narinig niya. Nagpapakita to ng yung power ng gospel para i-convict ang isang tao. Pero ano yung response ni Felix? Bigla niya pinatigil si Paul, di ba? Patatawag siya na lang siya ulit. Hindi siya hindi siya nag-response dito sa gospel na binigay ni Paul. Pagpapakita to ng kanyang kaduwagan or parang wala siyang pakialam dito sa mga narinig niya kahit na parang na-convict na siya doon sa message na narinig niya. Ang response niya, umalis ka muna, leave for now. But when I have opportunity, I will call for you. Tawagin na lang kita ulit pag may pagkakataon. Dito, makita natin yung refusal. Ayaw niyang mag-repent. Ayaw niyang talikuran itong mga kasalanan na nagpa-convict sa kanya. So parang dito, ano to parang missed opportunity. Pinalampas ni Felix. Ano to, typical to, normal to, dun sa mga tao na nakakarinig ng gospel, nako-convict, pero mas pinaprioritize nila yung kanilang comfort, kung ano yung mas gusto nila, kung saan sila mas komportable, instead na sumunod sila dun sa sinasabi ng gospel. Repent and believe. Talikuran nyo yung kasalanan nyo. So mas gusto nilang mamuhay sa kasalanan. So pinakulong ni Felix si Paul doon ng 2 taon. Tapos paminsan-minsan nakakausap niya. Parang gusto talaga nito na bigyan siya ng bribe. Sa verse 26, di ba? At the same time, he was also hoping that Paul would offer him money. So he sent for him quite often and conversed with him. So yun ang dahilan kaya binibisita niya lagi si Paul or pinapatawag. Umaasa siya na baka merong perang ibibigay sa akin to. So yan, nakita natin dito yung character ni Felix, 'di ba? Kaya kung bakit ayaw niyang tanggapin yung message ni Paul. So pinaprioritize niya yung comfort, yung buhay na marangya, yung authority kaysa dun sa sinasabi ni Paul na na-convict siya. Okay, so dito sa verse 27, makikita natin na yung kasakiman ni Felix at saka yung paghihintay niya. Ang tagal niya naghihintay para bigyan siya ng ano ng pera ni Paul. Ito ba isang ano rin to na makikita natin na hinayaan niya nakakulong si Paul para i-please ang mga Hudyo. So maraming na bumigay si Paul, nabigyan siya ng pera, di ba? At yung pangalawa, habang nakakulong si Paul, parang napipilis niya ang mga Hudyo. Sabi, sige, okay lang, wag mo nang pakawalan niya tao na yan
para hindi na yan nagpipreach, para hindi na namin siya maging problema. So lahat ng ginagawa nitong si Felix ay para sa kanya. So makikita natin dito na mas pinaprioritize nitong si Felix ang human favor na manggagaling sa mga Hudyo kesa dun sa na sinasabi ni Paul sa kanya na righteousness. Kahit walang kaso, okay lang. Kahit walang mga ebidensya, okay lang. Kukulong kita dyan. Dahil mas pinapaboran ko itong mga religious leaders na hindi na mag-aklas na walang gulo dito sa Jerusalem. So makikita natin dito na habang patagal ng patagal itong unbelief nitong ni Felix ay overtime parang tumitiis nakakalyo yung puso ng isang tao. Kahit marinig na niya yung gospel, makonvict siya doon sa message ng gospel, pero pagpatuloy niya, nire-reject yan kahit nakokonvict siya, parang nakakalyo ang puso na parang dadating yung time na yung mga ginagawa niyang masama, pag wala nang conviction sa kanya, para naging normal na lang. So, ganito, ito lang yung ano natin, no? Maiksi lang yung explanation natin dito dahil parang narrative lang to eh. Sinasabi lang ni Luke dito kung ano yung mga nangyari nung harapin ni Paul itong mga accusations sa kanya at depensa niya yung kanyang sarili sa harap ni Felix. So wala tayong masyadong mapipiga dito. So pupunta na tayo, ano ba yung mga lessons na nakita natin dito sa accusations sa kanya, yung pagdepensa niya sa sarili niya, yung response ni Felix. So ano, yung makikita natin dito, hinakuha nating lessons dito. So dito, darating yung point sa mga bilang Kristiyano na makaka-experience or makaka-encounter tayo ng opposition. Tulad ni Paul, mayroon din tayong baka darating sa point na mayroong false accusation laban sa atin or yung hostile or yung parang palaban pagdating dito sa ating paniniwala. So ngayon, paano ang response natin sa kanila? So dito, pinapakita na dapat yung response natin, ini-encourage tayo dito na gayahin natin kung ano yung pinakita ni Paul. Kailangan maging matatag tayo sa ating paniniwala, sabihin natin yung katotohanan ng malinaw at magtiwala tayo dun sa hustisya ng Diyos. Hindi man natin makuha yung hustisya dito sa court, human court, pero kailangan magtiwala tayo na in the end sa ang justice ng Diyos ang magpe-prevail. Pangalawa, kailangan mamuhay tayo na may integridad. May malinis sa konsensya. Kailangan naka-align yung ating mga kinikilos sa ating mga paniniwala. Hindi po pwedeng magkaano yan, magkaiba. Marami tayong paniniwala nga na ito dapat ang gawin natin, marami tayong nababasa, ito dapat ang sundin natin, pero hindi nakikita sa ating mga actions. Ito yung challenge sa atin. Hindi lang basta naniniwala tayo dito sa mga sinasabi sa atin ni Jesus Christ, hindi lang basta sinasabi natin na ito yung sinasabi dito, sige, susundin ko to. Pero yung in reality, hindi natin ginagawa. So ang question sa atin dito, yung pamumuhay ba natin ay ino-honor ang ating Panginoon even in times of parang ganito, yung under scrutiny, yung kino-question tayo. So pangatlo, lesson, kailangan i-proclaim natin kung ano talaga yung katotohanan. Dito, hindi natinag si Paul dito para i-share niya yung kanyang faith dito kay Felix.
Kahit na nakakadena siya o nakatali siya, nakaharap sa kanya. Nando pa rin sa kanya yung boldness. Kailangan ganito rin daw tayo sa pag-proclaim ng katotohanan about the gospel, about Jesus Christ. Dapat nasa atin yung righteousness, yung self-control. Maipakita natin yan. Kahit sino man yung kaharap natin, mataas na tao man yan or hindi. Kailangan i-proclaim natin, sabihin natin ang katotohanan. Yung full gospel. Hindi natin po pwedeng labnawan yung message ng scripture para lang ma-please natin ang ibang tao or hindi natin sila ma-offend. Or baka hindi sila sumama sa atin sa church. Or baka hindi sila sumama sa atin sa Bible studies pag ni-invite natin sila. So, i-avoid natin na ma-offend yung kanilang feelings. So, pag ganun ang ginawa natin, nasaan yung ano natin, yung priority? Sino ang piniplease natin? Ang tao o ang Diyos? So, pang-apat, yung response natin pag tayo ay na-convict dun sa message na narinig natin. Sa salvation, sa preaching o kahit anong turo man yan sa scripture. Sa message na binigay sa kanya ni Paul, na ano siya, na natakot siya, na alarma siya. Pero ano ginawa niya? Wala. Wala siyang ginawa. Sa atin, pag narinig natin ang message at na-convict tayo, may parang na ano sa puso natin, anong gagawin natin? Gagaya ba natin si Felix na i-delay natin to, babaliwalain, hindi papansinin? O ano magiging response natin pag na-convict tayo? Dahil tanda natin, nangyari dito kay Felix, yung ating pagdidelay, yung ating pagdidelay ng response natin dito sa narinig natin, over time, parang ano yan i-harden yung heart natin at i-reject na natin yung message na narinig natin over time. So yung last, yung magtiwala tayo sa Panginoon kahit merong mga delay na mangyayari. Tulad na nangyari dito kay Paul. 2 taon siya ang nasa preso. Yung 2 taon niya dito sa preso na to, inetest ng Panginoon dito yung kanyang faith. Pero makita natin, hindi nabawasan ang faith ni Paul sa ating Panginoon. Mas naging faithful pa siya. So kung nararamdaman natin to sa ating mga buhay, mga pinagdadaanan natin, na parang napakabagal naman, parang wala nangyayari doon sa mga pinagdadasal ko, bakit ganito pa rin yung estado ng buhay ko, marami pa rin problema. So ang gagawin lang natin, parang magtiwala tayo doon sa timing ng ating Panginoon, yung mga purpose ng ating mga trials, yung mga pinagdadaanan. Dahil mayroong purpose ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So looking back, di ba? Titignan natin yung mga nangyayari sa past natin. Makikita natin ngayon, maglo-look back tayo. Kaya pala nangyari yan dahil ito yung plano ng Diyos. Kaya pala nangyari yan dahil dito pala ako dadalhin. Di ba? Ngayon medyo malabo kung titignan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero looking back, makikita natin na ang Diyos ang may control at meron siyang plano, meron siyang purpose sa mga buhay natin kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. So, dito nagtatapos yung ano natin, no, yung chapter 24. So, itong chapter 24 na to, para pinapakita nito yung faithfulness sa kabila ng injustice na nangyari dito kay Paul. So, hindi nabawasan yung tiwala ni Paul sa Diyos kahit na sa ganito yung nangyari sa kanya sa harap ng ni Felix at sa akusasyon sa kanya ng mga Hudyo dahil hindi ito yung hope
ni Paul at hindi rin ganito dapat ang maging hope natin. Ano ba yung ating blessed hope, yung future hope na hinihintay natin, di ba? Hindi man makuha ni Paul o hindi man natin makuha dito sa human court, sa justice system dito, ang justice, pero meron tayong hope na pinangahawakan. Yung resurrection, di ba? Bubuhayin tayo ulit. At saka yung ultimate judgment na magagaling sa Diyos at hindi dito sa judge na nandito sa lupa. So ito yung mga nakuha natin dito sa chapter 24. So sa inyo mga kapatid, ano yung nag-stand out dito sa mga pinag-aralan natin sa chapter 24? So maraming salamat. So open na po tayo ngayon sa discussion.